Sa viral video online, makikita ang tila pagpupumiglas ng batang ito sa kahabaan ng Mabini Street, Baguio City. Hawak kasi siya noon ng isang tauhan mula sa Public Order and Safety Division ng Baguio matapos mahuling iligal na nagbebenta sa bangketa. Kumalma rin kalaunan ng bata nang makitang tulong-tulong na pinulot ng mga tauhan ng PUSD ang mga natapong paninda nitong kakanin sa kanyang tangkang pagtakas. Isinaka ito kalaunan sa rumorondang mobil. Ang videong yan umani ng samot-saring komento mula sa mga netizen online. Kanilang kinwestiyon ang paraan daw ng paghuli sa bata. Depensa ni PUSD Chief Daryl Kim Longid na naaayon sa patakaran ang paghuli sa bata. Base raw ito sa umiiral na City Ordinance No. 01 Series of 2000 o Tax Ordinance. Ipinatutupad kasi ng ordinansa ang anti-peddling policy na nagbabawal sa pagbebenta sa sidewalk, kalsada at iba pang mga lugar, lalo na sa Central Business District at Burnham Park Reservation. The apprehended vendor was a repeat offender, is a repeat offender. No? Ilang beses nilang sinubukang ma-apprehend pero mabilis talaga yung bata. So hindi nila ma-confiscate kahit yung kanyang goods. Ang instant reaction kasi nung peddler is tumakbo. Kaya nadapa silang dalawa nung enforcer. Kaya po naikalat yung mga paninda niya. And after that, nung nakita niyo nag-resist siya, pero nung ginaid na siya sa likod ng sasakyan, wala naman siyang, hindi na siya masyadong pumalagpa at hindi rin siya puinersang sumakay doon. Sa kabila nito, aminado ang PUSD na natatakasan sila ng mga illegal vendors. Kabilang na riyan si Rose. Kwento niya madalas na makipagpatintero sila sa mga tauhan ng PUSD, kaya para hindi mahuli, iniiwan na lang nila ang kanilang benta sa bangketa. Hindi na rin daw nila kinukuha pa sa opisina ng PUSD ang kanilang mga produkto. Wala talagang buhayan na iba ma'am. Kasi pag sa palengke, sabi nila puno na. Pero pag dito na lang kami magpapasaway, pag may demolis, alis kami. Pag wala sila, balik kami. Ganun. Aminado si Rose na maraming minor de edad sa kanilang grupo. Kabilang dito ang 17 taong gulang na si Jane, hindi niya tunay na pangalan. Dapat gamin na jikat, ang si gamit titil-tiliwan, dapat yung tatakaw. Ganhana buhay kami matlang. Dan to ti PUSD nga ti mama daddy ko, nagpapasaway mo lang. Kinomplain sa akin ng mga vendors yan. Kaya dinisiplina natin. At dapat legitimate kayo lahat. Hindi pwedeng basta-basta na lang kayo manggagaling kayo sa ibang lugar, pupunta kayo rito, tapos magbebenta na lang kayo. Diba? Tapos dapat sumunod kayo sa batas, sumunod kayo sa patakaran. Kaya itong mga PUSD, talagang full tolerance naman sila. Kaya lang, may pagkakataon talaga na pag inuli mo, talaga magkakaroon ng resistance. Sa kabila ng batikos, ayon sa Baguio City LGU, mananatili ang kampanya nila sa mga iligal na nagbebenta sa lungsod. Malinaw raw na nakasaad sa City Ordinance No. 01 Series of 2000 na maaaring kumpiskahin ng mga otoridad ang mga paninda ng mga lalabag. Kailangan din nilang magbayad ng 1,500 pisong reclamation fee upang mabawi ang mga ito. Bukod pa rito, maaari rin silang mapatawan ng multang 1,000 hanggang 5,000 piso pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan, depende sa ipapasya ng hukuman. Pinahihintulutan lamang ang pagtitinda sa ilang lugar kung may kaukulang permit mula sa pamahalang lungsod o sa may-ari ng pribadong lupa. Gayon din sa mga itinalagang vending area gaya ng Baguio City Night Market. Vanessa Bugtong para sa Nation on the Move.